Lahat po tayo ay manalangin. Aming Amang Banal na makapangyarihan sa lahat, sa tanging pangalan ng iyong buktong na anak na si Kristo Jesus, at sa patuloy na patnubay at gabay ng Santong Espiritu sa oras pong ito, patuloy po kaming lumalapit at nagpapakumbaba sa iyong kabanal-banalang paanan. Buksan mo po, O Diyos, ang puso ng bawat isa sa amin na kung saan ay makikinig ng iyong mensahe sa mga oras na ito. Tulungan mo lamang ang bawat isa, patuloy mo kami samahan at ang iyong Santong Espiritu ang siya namin inaasahan na siyang magtuturo sa buhay ng bawat isa sa amin, na siyang magpapaunawa sa amin ng iyong mga salita. Sa habang kami ay nag-aaral ng salita mo, aming Diyos, ay maranasan lamang po namin ang iyong kapangyarihan at ang iyong presensya. Diyos na dakila at tapat, alisin mo po ang espiritu na kung saan ay humahadlang upang maunawaan namin ang iyong mga salita. Idalin mo lamang ang iyong kapangyarihan sa buhay ng bawat isa. Hayaan mo, aming Ama, na ang aming mga puso ay magkaroon ng malawakang pangunawa at pagmamahal sa iyong mga salita. Pinupuri ka namin, aming Ama, at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming samot dalangin. Amen. Amen and amen. Magandang hapon, Pastor Ray Mendoza. Magandang hapon. Mapagpalang hapon sa ating lahat. At ngayon po ay Biyernes o Friday. Sa tuwing Biyernes po ay dumadako po tayo sa ating mga panalangin. Bago po tayo nananalangin sa lahat ng mga kahilingan po at mga prayer requests at sa dapat po nating idulog sa Diyos, ay patuloy po muna nating pag-aralan at talakayin ang salita niya bago po tayo dumako sa panalangin. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan sa aklat po ng mga awit. Awit 37 verse 4 hanggang 5. Psalms chapter 37 verse 4 hanggang 5. Or awit kabanatang 37, talatang 4 hanggang 5. Ang sabi po rito, sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak, pag nagtiwala kay tutulungang ganap. So, napakaliwanag po ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang sabing ganon ay sa Diyos daw po natin ilagak. Ang sabi ng banal na kasulatan, sa Diyos po natin hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Sa buhay po ng bawat isa sa atin, karamihan ay naglaho ang mga pangarap sapagkat napuno sila ng kabiguan. Bakit nararanasan po ng tao ang kabiguan? Sapagkat siya po ay malayo sa Diyos. Subalit, ang sinasabi po ng banal na kasulatan ay hanapin natin sa Diyos ang kaligayahan. At kung titingnan po natin, pag sinabi po kasing hanapin, dumulog ka. Pumunta ka sa kung saan ay doon mo maaabot ang kapangyarihan ng Diyos. Ang pagbukas ng iyong puso, pagbukas ng ating mga puso at hanapin po natin ang kapangyarihan ng Diyos na maranasan natin sa ating mga buhay. Kaya nga ang sabi niya, sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo iyong makakamtan. Bakit po ang tao ay iba't ibang bagay sila naghahanap ng kaligayahan, subalit pagkatapos po nito ay lungkot na naman muli ang nagiging kapalit. At walang tunay na kaligayahan at walang tunay na tagumpay. Sapagkat ang karamihan ng tao ay sa sanlibutan, humahanap ng ikaliligaya nila sa sarili nilang buhay. Hindi po ang sinasabi ng banal na kasulatan ay sa Diyos mo hanapin. Nais mo bang maligaya ang iyong buhay? Nais mo bang maligaya ang iyong sambayan? Nais mo bang lumigaya ang iyong pamilya? Ligaya pong walang kapantay.
At ito po'y ligayang pang-espiritual na buhay. Ligaya na kahit tayo ay naghihirap, masaya ang iyong sambahayan, masaya ang iyong pamilya, kahit nasa ganito tayo ng sitwasyon, merong kaligayahan na umaapaw sa ating mga puso, sapagkat ang Espiritu ng Diyos ang siya nating kasama. Sapagkat ang salita ng Diyos ang siyang patuloy na nasa ating buhay at patuloy po nating ipinamumuhay. Kung nais mong kaligayahang walang kapantay at kaligayahang pangwalang hanggan, sa Diyos mo lamang ito makakamtan. Kaya nga papasok po tayo dito sa tinatawag na panalangin. Dahil tuwing Biyernes ang tinatalakay po natin ay ang malakas na kapangyarihan ng panalangin. Bawat isa po ay idinudulog natin sa Diyos. Kaya nga ang sabing ganun, sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo iyong makakamtan. Nais mo bang magkaroon ng katuparan ang iyong mga pangarap sa buhay? Nais mo bang magkaroon ng katuparan at tagumpay ang hinahangad mo, ang ninanais mo? Ibigay mo sa Diyos, ilagay mo sa kamay ng Diyos, at ang lahat ng ito ay iyong makakamtan. Ang sabi po, tutugunin ng Diyos ang hinaing ng ating mga puso kung ang nanaisin natin ay ayon sa kanyang kalooban. So ano pong sabi? Number 1, tutugunin po ng Diyos ang nanaisin ng ating puso. Kung ang sabing ganon, naaayon ito sa kanyang kalooban. Tingnan po natin sa aklat ng John chapter 15 verse 7. Ano ba ang kalooban ng Diyos sa buhay natin upang makamtan po natin ang ninanais ng ating mga puso? Ang sabi sa John chapter 15 verse 7, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. So, ang kalooban ng Diyos ay manatili po tayo sa Kanya. At ano pong sabi? Kung tayong mga Kristiyano, gaano mang kabigat ang mga pagsubok na ating mga dinaranas, kung gaano man po kahirap ang ating nararanas sa ating mga buhay, subalit ang kalooban ng Diyos sa kabila ng lahat na nararanasan natin sa panahon ito, ang sabi niya sa kanyang salita, manatili lamang po tayo sa Kanya. Kaya nga nung sabi kong nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. So ano man po ang maibigan natin na naaayon sa kalooban ng Diyos, ay ipagkakaloob po niya ito. At maaari lamang po natin itong makamtan, ang sabi po niya, kung tayo po ay mananatili sa Kanya at mananatili tayo sa salita ng Diyos. Yun po ang napakaliwanag. Hingin ang ating maibigan sapagkat ito ay ipagkakaloob ng Diyos. Kaya nga ang sabing ganon, di ba, sa verse 4, sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo iyong makakamtan. So paano mo makakamtan ang iyong pangarap? Ang sikreto po ng pagkamit ng pangarap upang ipagkaloob sa atin ng Diyos ay ang sinasabi sa John chapter 15 verse 7, na kung mananatili kayo sa akin at mananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. So yun po yung sikreto. Nais mo bang makamtan ang iyong mga pangarap sa buhay? Nais mo bang makamtan ang iyong mga ninanasa? Manatili ka sa Diyos at manatili ka sa salita ng Diyos. Kapag nanatili ka sa salita ng Diyos, nananatili ka sa Diyos, wala pong imposible sa lahat ng ating mga pangarap at ipagkakaloob po ito ng Diyos. Kinakailangan lamang po panatilihin natin ang pakikipag-ugnayan natin sa Diyos.
panatilihin natin na isapamuhay ang kanyang mga salita. At ang sumunod, ano po ang sabi? Kapag nagpakaligaya tayo sa Diyos at sa kanyang kalooban, ang Diyos mismo ang naglagay ng mga nasain sa ating mga puso, sa kanya rin naman isinasakatuparan. So yun, kapag tayo po ay nananatili sa Diyos, kapag nananatili po sa atin ang salita ng Diyos, ang Diyos po mismo ang naglalagay sa ating mga puso ng ating nanasain, mga ninanasa. At ano pong sabi? Siya rin ang nagbibigay ng katuparan ng mga ito. Tingnan po natin ang aklat ng Filipos chapter 2 verse 13. Ano po ang sabi rito? Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng pagnanasa at kakayahang maisagawa ang kanyang kalooban. So sa Diyos po lahat, wala ho tayo. Ano po? Kung titingnan po natin ang kanyang mga salita na ating binasa, siya rin po ang nagbibigay, siya ang nagbibigay sa atin ng pagnanasa. Upang anong sabi, siya rin yung nagbibigay po sa atin ng katuparan sa lahat ng ating mga pangarap. Kaya ho ang lahat ng ating mga ninanasa, lahat ng ating mga pangarap, ay nagkakaroon po ito ng katuparan. Dahil din po sa kanyang kapangyarihan. Subalit merong hinihingi po ang Diyos. Ano po ang hinihingi niya? Ang manatili po tayo sa Kanya at manatili po sa ating mga puso ang Kanyang mga salita. So nais po ba natin na ang ating mga panalangin ay patuloy po natin makamtan? Nais po ba natin ang ating mga pangarap ay patuloy na ipagkaloob ng Diyos sa atin? Simple lamang po, manatili po tayo sa salita ng Diyos. At ang Diyos din ang siyang magbibigay sa atin ng pagnanasa at ang Diyos ang magbibigay sa atin ng tagumpay. Kaya mga magulang ko't kapatid, katulad nga po ng sinasabi ng banal na kasulatan, sa Diyos natin hanapin. Kasi kapag tayo po ay mayroong isang pangarap, kapag tayo po ay mayroong isang kahilingan, nagiging maligaya po tayo, nagiging masaya po tayo. Bakit? Pag nagkaroon po ito ng katuparan. So, yun yung tunay na kaligayahang spiritual na kung saan po ang Diyos ang siyang nagbibigay nito at ang Diyos ang magbibigay ng pananagumpay sa ating mga buhay at ang ating mga panalangin ay magkakaroon po ito ng katuparan. So, yan po. Ano pong sabi sa verse 5? Ang inyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag nagtiwala kay tutulungang ganap. So, ang sarili po, ang sabi ganon, ay sa Diyos ilagak. Uulitin ko po yung number 1. Tutugunin ng Diyos ang hinaing ng ating mga puso kung ang nanaisin natin ay ayon sa kanyang kalooban. Yun po yung binasa natin, yung John chapter 15 verse 7, na ang sabi niya roon, kung mananatili kayo sa akin at mananatili ang aking salita sa inyo, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob ito sa inyo. So, simple, di po ba? Yun po yung una. At ang pangalawa, sa verse 5, ang inyong sarili sa Diyos mo ilagak, pag nagtiwala kay tutulungang ganap. So, ano po yung pangalawa? Kapag nagpakaligaya tayo sa Diyos at sa kanyang kalooban, ang Diyos mismo ang naglalagay ng mga nasain sa ating puso, sa kanya rin nating isinasakatuparan. Sa kanya rin namang isinasakatuparan. So, yun po yung sinasabi sa Philippians chapter 2, verse 15, na ang Diyos din po ang nagbibigay ng katuparan. Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng pagnanasa at kakayahang maisagawa ang kanyang kalooban. So, ang Diyos po, kaya ho nagkakaroon tayo ng lakas ng loob
Kaya ho nagkakaroon ng katuparan ang lahat ng ating mga ninanasa. Kaya nagkaroon ng katuparan ang lahat ng ating mga panalangin. Ay dahil po ang sabing ganon, nananatili po tayo sa Kanya at sa Kanyang mga salita. At yung ating desire ng ating puso, yung ating mga ninanasa, ay Diyos din ang naglalagay nito. At anong sabi? Ang Diyos din ang magbibigay ng katuparan. Kaya karamihan sa tao ay nagkakaroon ng kabiguan, sapagkat pag sila ay nangarap sa buhay, ang iniisip nila ay kaya nilang gawin sa pansarili lamang. Tandaan po natin na ang Diyos lamang ang siyang magbibigay po sa atin ang katuparan sa lahat ng ating mga kahilingan. Ang Diyos po ang nagbibigay ng katuparan sa lahat ng ating mga pangarap sa buhay. Ang tunay na kaligayahan na ating ninanasa ay hindi po sa sanlibutan ito, sapagkat ang kaligayahan sa sanlibutan ay pansamantala lamang at pagkatapos ay magdudulot sa iyo ng kasalanan. Subalit kung ang nanasain natin ay ang kaligayahan sa Diyos, ito ay kaligayahang pangwalang hanggan, sapagkat ang tagumpay ay ipagkakaloob ng Diyos sa buhay ng bawat isang sumasampalataya, nananalig at nagtitiwala po sa Kanyang mga salita. Kaya nga habilin po ng Panginoong Jesus, di ba? Kung mananatili kayo sa akin at ang salita ko ay mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong naisin at ito'y ipagkakaloob sa inyo. Simple lamang po. Ang panatilihin natin sa ating mga buhay, sa ating mga puso, ang Kanyang mga salita. So, bago po ako magtapos, nais ko pong basahin muli sa inyo ang aklat po ng mga awit. Psalms chapter 4 verse 5. Ano po rito, ano po ang sabi sa aklat po ng awit? Psalms chapter 4 verse 5. Ihandog kay Yahweh ang wastong alay, ang pagtitiwala sa Kanya ay ibigay. So, ayan po, napakaliwanag. Ihandog kay Yahweh ang wastong alay. Ano pa ang maaari nating ialay sa Diyos? Ang ating mga buhay, ialay po natin sa Kanya. Yun ay isang bahagi ng paghahandog natin sa Kanya. Paano natin masasabi na inaalay at inahahandog natin ang ating buhay sa Diyos? Una, dumulog tayo sa pamamagitan ng panalangin. Pangalawa, magbasa tayo ng Kanyang mga salita. Pangatlo, makinig tayo ng salita niya upang tayo po ay maging ganap at tuluyan po natin makamtan ang tunay na kaligayahan at katiwasayan ng buhay na ating mga ninanasa. Kaya nga po sa hapong ito ay dadalhin po natin sa Diyos ang lahat ng ating mga kahilingan. Tingnan po natin, masyado na hong namumuhay na ho tayo sa isang kritikal na kondisyon. Ano po? At wala ho tayong ibang matatakbuhan sa mundong ito. Wala ho tayong ibang matatakbuhan sa sanlibutan ito, kundi ang Diyos lamang. Kaya mga magulang ko't kapatid, kapag ang salita ng Diyos ay pinangangaral, pakinggan po nating mabuti. At kapag panahon ng pagdudulog natin sa Kanya, hayaan natin na makisama tayo sa pamamagitan ng pananalangin upang tayo po ay magkaroon ng tagumpay sa lahat ng nangyayaring ito sa ating buhay. Tandaan po natin na para po tayong nakalagay sa isang pader na napapaligiran na hindi tayo basta-basta makakalabas, sapagkat meron po marami hong kinatatakutan ang mga tao sa labas kapag tayo po ay lumabas, sapagkat alam naman po natin ang nangyayari sa ating kapaligiran sa panahong ito. Wala po tayong ibang matatakbuhan kundi ang Diyos lamang. Wala po tayong maaasahan kundi ang Diyos lamang po. Kaya sa hapong ito, sama-sama po tayong dumulog sa Diyos. Sama-sama po tayong manalangin sa Diyos. Hayaan natin na dalhin natin sa Diyos ang lahat ng ating mga kahilingan. At patuloy po natin ilagay sa kamay ng Diyos. Sama-sama po tayong manalangin
sa hapong ito, dumulog po tayo sa Diyos. Aming Amang Banal na makapangyarihan sa lahat, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong katapatan sa aming mga buhay. Salamat minsan pa sa iyong mga salita na aming tinalakay sa hapong ito, na nakita po namin na ang tunay naming kaligayahan ay sa iyo po lamang naming matatagpuan. Ang tunay na tagumpay sa lahat ng aming mga adhikain at pangarap sa buhay ay sa iyo po lamang namin matatagpuan. Aming Amang Banal, nilalagay po namin sa makapangyarihan mong kamay ang aming bansa. Kahabagan mo po ito, O Diyos, tulungan mo po ang aming bansa at hayaan mo lamang, aming Ama, na proteksyonan mo po ito ng iyong makapangyarihang kamay. Ang aming Pangulo ay tulungan mo. Bigyan niyo po siya ng patuloy na karunungan at kaalaman upang patuloy po niyang mapangunahan ang bansang ito ng naaayon sa iyong kalooban. Ilayo mo po siya sa anumang uri ng sakit at karamdaman at patuloy lamang na ang kalusugan ng kanyang physical na pangangatawan ang ipagkaloob mo po sa kanya. Ama, mahabag po kayo sa bansang Pilipinas. Tulungan mo po at patuloy mo pong iangat ito, aming Ama. Hayaan mo po, O Diyos, na patuloy mo lamang isaalang-alang ang karamihan ng iyong mga anak na sumasampalataya at nagtitiwala sa iyo. Matapos na po nawa ang nangyayaring pandemyang ito sa aming bansa at makapamuhay po kami ng maayos at normal. Aming Ama, dinadalangin din po namin sa iyo, O Diyos, ang lahat ng mga frontliners, ang mga doktor, mga nurse. Samahan mo po sila, ingatan, tulungan at patnubayan, idaloy mo po sa kanila ang kalusugan at kalakasan ng kanilang mga physical na pangangatawan. Ang aming mga kasundaluhan at ang aming mga kapulisan, samahan mo rin po sila, proteksyonan mo po sila, aming Ama, upang patuloy po na sa pamamagitan nila na iyong ginagamit ay manatili ang kapayapaan at katahimikan ng aming bansa dahil po sa iyong kapangyarihan na lulukob sa buhay ng bawat isang mga kasundaluhan at kapulisan. Diyos na dakila at tapat, maraming salamat po sa iyo. Ang aming mga kapatiran, O Diyos, na nasa ibang bansa, samahan mo po sila. Nilalagay ko po sa inyong makapangyarihang kamay, aking Ama, Sister Lloyda Silva at ang kanyang pamilya, Sister Pichi Layos at ang kanyang pamilya. Maging, O Lord, Sister Mila Silva at ang kanyang pamilya at ang Sister Surinas, Alinea at ang kanyang pamilya, ang kanilang mga sambahayan, samahan mo po sila. Bagaman sila ay nasa ibang bansa, subalit ang protection mo nawa ay manatili sa kanilang mga buhay at sa pamilya ng bawat isa sa kanila. Diyos na dakila at tapat, maraming salamat po sa iyo, aming Ama. Pinupuri ka po namin na ikaw ang Diyos na siyang patuloy na mag-iingat, gagabay at patuloy na papatnubay sa iyong mga anak. Dakilang Ama, dinadalangin ko po sa iyo, Diyos, sa mga oras na ito, Sister Marilyn Climacot, tulungan mo siya. Ingatan mo siya at ipagkaloob mo po sa kanya ang kanyang mga kahilingan, aking Diyos. Huwag mo po siyang pababayaan at ang kanyang sambahayan. Proteksyonan mo po sila at ilayo mo po sila sa anumang uri ng sakit at karamdaman at patuloy lamang ng pagpapala ang ipagkaloob mo po sa kanila. Salamat po sa iyo, aming Ama, at dinadalangin ko po sa iyo si Lynn Arumin, O Diyos. Ikaw ang nakakakilala sa kanila, subalit ang hinihingi ko po sa iyo, O Diyos, ay abutin mo siya ng iyong makapangyarihang kamay. Hayaan mo na taglayin po niya ang iyong mga himala at ang naman ang desire ng kanyang puso ay patuloy mo pong ipagkaloob at ang lahat ng kanyang mga kahilingan ay bigyan niyo po, Ama, ng katuparan ang lahat ng ito. Aking Ama, dinadalangin ko rin po sa iyo, Sister Bridget Padilla. Samahan mo po siya at ang kanyang mga kahilingan, nakikita mo ang laman ng kanyang puso. Ipagkaloob mo po sa kanya, Ama, ang kanyang kahilingan. Ikaw ang nakakaalam ng lahat ng ito, O Diyos. Abutin mo ang kanyang buhay at ang maging ang kanyang anak, aking Ama. Proteksyonan mo po sila, samahan mo po sila at patuloy mong ilayo sa anumang uri ng sakit at karamdaman at idaloy mo sa kanila ang pagpapala na walang sukat paglagyan. Diyos na dakila at tapat, si Pastor Ray Mendoza ay dinadalangin ko rin po sa iyo.
Ama, samahan mo po siya, patuloy mo po siyang proteksyonan ng iyong banal na dugo. At hayaan mo na sa bawat paninilbihan niya sa iyo, patuloy na ikaw ang mataas at maluwalhati sa kanya, o Diyos, sa kanyang buhay. Aking Ama, i-provide mo po ang pangangailangan ng lingkod mong ito, o Diyos, maging ang kanyang pamilya at sambahayan. Ilayo mo po siya sa anumang uri ng mga sakit at karamdaman upang manatili ang paglilingkod niya sa iyo. Diyos na dakila tapat, maraming salamat po. Dinadalangin ko po sa iyo, aking Ama, si Maria Vigo. Tulungan mo po siya, patuloy mo po siyang pagpalain. Maging Sister Aida Magallanes sa aming Ama, samahan mo rin po siya, o Diyos, tulungan. At higit sa lahat, aking Diyos, dinadalangin ko po sa iyo, si Elsa Agustin, si Pastora Elsa Agustin, na kung saan ay patuloy mong ginagamit upang patuloy na maitayo at matapos ang bahay-sambahan. Lahat ng mga kamay na ginamit mo, O Lord, hawakan mo po sila ng makapangyarihan mong kamay. Idaloy mo kay Pastora Elsa Agustin ang kapangyarihan mo, ang patuloy na lakas, O Diyos, ng kanyang physical na pangangatawan. Ilayo mo po siya sa anumang uri ng sakit at karamdaman. Hayaan mo na ang kalusugan lamang ang patuloy mo pong ipagkaloob sa kanya. Diyos na dakila at tapat, lahat po ng mga members, O Lord God, at saka lahat po, O Diyos, ng mga elders sa JMA o BCI. Tulungan mo po sila. Salamat sa mga kamay na ginamit mo upang tumulong sa pagpapatayo ng iyong bahay-sambahan. Bagaman hindi pa ho ito tapos, subalit sa bawat sandali ng aming panalangin ay hinihingi po namin sa iyo ang iyong pagkilos at paggalaw. Pagpalain mo po ang lahat ng mga members, O Lord God, and elders sa OBCI JMA. Ikaw po, O Diyos, ang siyang patuloy na makita sa buhay ng bawat isa. At ang pagkakaisa, aming Ama, sa iyong gawain ay manatili lamang po ang iyong kapangyarihan sa kanilang mga buhay at ang iyong proteksyon. Salamat po sa iyo, aming Diyos. Pinupuri ka namin, aming Ama, at hayaan mo na ang lahat ng mga nakatunghay sa hapong ito, hindi ko man po sila nabanggit, di ko man po nakita kanilang mga pangalan. Subalit nariyan po sila at patuloy na nanunood. Nakikipag-isa sa pananalangin sa amin, O Diyos, upang patuloy na dumulog sa iyo. Samahan mo po sila, aking Ama. Tulungan mo po sila, O Diyos, at patuloy mo po silang pagpalain. Aming Ama, pinupuri ka po namin sa hapong ito, patuloy ka po namin pinasasalamatan, at patuloy kong dinadalangin sa iyo ang iyong mga lingkod, aking Ama, ang iyong mga hinirang. Ingatan mo po sila at patuloy mo po silang samahan. Patuloy po, Ama, na makita sa kanilang buhay ang kapangyarihan mo, ang iyong pagpapala. Isupply mo po sa kanila ang iyong biyaya na walang sukat paglagyan. At higit sa lahat, O Diyos, dinadalangin ko po sa iyo ang aming President and Founder na si Bishop Joshua Gaco na nasa Baras, Catanduanes sa kanyang pagmimisyon. Patuloy mo po siyang samahan. Patuloy mo po siyang tulungan, ingatan, gabayan at isupply ang lahat ng kanyang mga panghangailangan. Maging ang kanyang asawa at mga anak na nasa ibang bansa, samahan mo rin po sapagkat ang pamilyang ito ay iyong lingkod. Tulungan mo po sila at patuloy mo po silang pagpalain. Sundan mo ang kanilang buhay ng iyong mga himala, aming Diyos, at biyaya, pagpapala na walang sukat paglagyan. Ama, pinupuri ka po namin, pinasasalamatan ka po namin sa hapong ito. Bayaan mo na ang mga salita mo na napag-aralan po namin at natalakay ay patuloy mo lamang silyuhan sa puso ng bawat isang nakapakinig at patuloy po ito na magkaroon po ng buhay sa bawat isa. Diyos na dakila at tapat, ang lahat po ng nakapanood, nakapakinig, aking Diyos. Patuloy mo silang samahan, patuloy mo silang pagpalain at proteksyonan. Ilayo mo po sila sa anumang uri ng mga sakit at karamdaman. At dakilang Ama, Sister Nilda Lubong na nagdaraos po ng kanyang kaarawan sa mga hapong ito,
Sa araw na ito, patuloy mo po siyang pagpalain. Dagdagan mo pa ang mga araw sa kanyang buhay na bibilangin at ang mga taon na bibilangin sa kanyang buhay upang patuloy na ang kanyang buhay ay maipaglingkod sa iyo. Ipagkaloob mo po sa kanya ang kanyang mga ninanasa. Ipagkaloob mo po sa kanya at tugunin ang lahat ng kanyang mga kahilingan. Maging ang sambahayan, ang pamilya, ang mga kapatid ni Sister Nelda Lubong ay samahan mo rin po, tulungan. Salamat po Diyos sa patuloy na proteksyon mo sa kanilang buhay. Salamat sa panibagong taon ay pinagkaloob mo sa kanya na punong-puno ng kalusugan ang kanyang physical na pangangatawan. Salamat po sa iyo, aking Diyos. Pinupuri ka po namin, aming Ama, pinasasalamatan ka po namin, aming Diyos, sa mga oras na ito. Hayaan mo na patuloy kong ilagay sa makapangyarihan mo kamay, si Ninang Yuli, Ama Cruz, aking Diyos, at si Tina na kanyang kasama sa kanyang tahanan. Patuloy mo po silang samahan, patuloy mo silang ingatan at gabayan ang kalusugan at kalakasan ng kanilang physical na pangangatawan na ipagkaloob mo po ang buong sambahayan ni Ninang Yuli kasama sa kanyang tahanan, maging ang kanyang mga anak. Tulungan mo po at abutin ang lahat ng kanilang mga kahilingan na ipagkaloob mo po. Ang kalusugan lamang ang patuloy mong ipagkaloob sa kanila. Ilayo mo po sila sa anumang uri ng sakit at karamdaman na lumalaganap sa sanlibutan ito. Aming Ama, maraming salamat sa iyo. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin. Maraming salamat po sa katugunan sa lahat ng aming mga kahilingan. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Amen. Amen and amen. Muli po ay mapagpalang hapon sa ating lahat at God bless po sa inyo, sa lahat ng mga nanood. Si Marilyn Climaco, Sister Elsa Agustin, OBCIJMA, at Len Arumin, Berchi Padilla, Sister Berchi Padilla, Pastor Ray Mendoza. Sumaatin po lahat ang biyaya at pagpapala po ng Diyos. At ang proteksyon po ng ating banal na espiritu ay manatili po sa buhay ng bawat isa sa atin. Muli po ay mapagpalang hapon sa ating lahat.